Hello po mga kapatid, ka-Windra, mga Windra fanatics. Maligayang araw po at masustansyang araw sa inyong lahat. Ang dami pong naghihiling sa akin na basahan natin si Alan Peter Cayetano. Ayan na po. Siya ay pinanganak noong October 28, 1970, 55 years old. Actually po, ito ay hiling ng mga nanonood, follower, kung ano ang nakikita ng tarot kay Mr. Cayetano. Alan Peter Cayetano. Okay. Tarot, ipagkaloob mo sa amin, ipakita mo sa amin kung ano ang nakikita mo kay Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, ayan. Again and again, ito po ay for entertainment use. Ang tarot po ang magsasabi, ako po yung interpreter lamang. Ayan. Kaya, scrabble ko po, scramble, and talagang para kita nyo po, Alan Peter Cayetano. Pakita mo sa akin. Tarot, ipakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa kanyang pamumuno, sa kanyang sarili, at kung anong kaya niyang magawa sa gobyerno. Sa ngayon po, nakita nyo po, nakabaliktad. Ibig sabihin po, maraming problema ang kakaharapin ni Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon na hinahawakan ngayon. At nanganganib pa po siya, hindi pa siya totally permanente. Maaari siyang mapalitan, maaari rin naman po siyang magstay. Yun po ang sabi dito. Pero ayon po sa tarot, mas magagampanan ni Alan Peter Cayetano ang kanyang trabaho dahil taong bayan ang magbubuklod ng kapangyarihan upang ipagpatuloy niya ang tamang daan. Kaya nakita nyo, may sagwan. Tapos ito po si Peter Cayetano, ito po yung inang bayan. Ito po yung signifies po ng bata ay panimulang sumisibol. Ibig sabihin, itong kanyang katungkulang ibinato sa kanya na panungkulan na nito lang ay nagkagulo nga. Ibig sabihin po, kahit marami ang nagtataka at gustong kontrahin ang kanyang pamumuno at gusto agad siyang mapalitan. Ito po ay kaya po nakaganon, ayaw siyang ipagpatuloy or gusto siyang palitan or ayaw siyang panungkulin. Subalit, nakita niyo po ito, kung siya po ang sasagwan, kung siya po ang mamamangka at babagtas, ang lalim no, babagtas, siya po ay sasabay sa flow kung anong dapat gawin sa inang bayan, mas magkakaroon po ng magandang kasagutan upang ang mga tao, ito po yung nakita niyo po ito, babaeng ito, babae, inang bayan po ito, sugatan na siya. Ang inang bayan ay nasusugatan na, nahihirapan. Sa tatlong tao, sino itong tatlong tao? Puro lalaki. Tatlong tao na pinaiikot ang sitwasyon. Bakit sinabi kong pinaiikot? Nakita niyo po yung mga swords? Yan, ito po ay mga problemang nakapanakit dito kay mother. Kay mother, ibig sabihin ng inang bayan. Umiiyak po si inang bayan, no? Sana po makita ito ng lahat ng tao na naninirahan sa Pilipinas
Umiiyak po ang inang bayan. Yan po sugatan na siya. Kumbaga sa tusok-tusok ay over na. Kinakailangan ang tatlong lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit. Yung isa, nagtatago o malayo. Yung isa, naririto, nakapatong, nakatapak sa lupa, pero namamayagpag. At dalawang hugis ng mukha niya, kaya yun, may pula at may dilaw. Ibig sabihin po noon, tapos ito yung isang lalaki na talagang siya yung pinaka mastermind. Hindi ko alam kung sino po ito na pinaka mastermind, pero tatlo po silang lalaki na kinakailangan ng inang bayan na mailabas ni Mr. Alan Cayetano na ito ang umaayaw o humahadlang upang siya ay manungkulan. Pero sabi nga po, taong bayan po ay gagalaw upang makamtan ang katahimikan. At hindi po ibig sabihin din kamatayan na mamamatay or what. Pero ang ibig sabihin po nito ay delikado ang kanilang buhay. Delikado po ang buhay ng ating Alan Peter Cayetano, kaya mag-ingat. At maaari ring ang ibig sabihin nito ay isang tao. Isang tao, makinig po ito po ay tarot. Ako po ay tagabasa lang. Ako ay interpreter. Nakita niyo po ito si Sir Peter Cayetano. Yan. Ito yung humahadlang kay Sir Peter Cayetano upang siya ay manungkulan. Ayan po. Ayaw siyang panungkulin. Inaan yan. Tapos, ito siya. Ito po ang ating Sir Peter Cayetano. Yan. Lumabas po dito ang inang bayan na duguan na kailangan na resolbahan. At tatlong lalaki, malalaking lalaki. Ibig sabihin hindi malaking matangkad, kundi malalaking posisyon. Kung sino man po ito. Para makalkal ang lahat ng kasinungalingan at lahat ng problema at lahat ng iniiyak ng inang bayan natin ay kapalit naman ng panganib sa buhay dahil may isang lalaki, ito yung lalaki, na hinahadlangan ang pag-upo ni Sir Alan Peter Cayetano o ng lahat ng mga matitinong opisyales na gustong alamin ang katotohanan sino talaga ang mastermind ng kahirapan ng Pilipinas. Ang sabi po dito, delikado po ang buhay niya. Mag-ingat. Maaring may matamaan din siya or may makalkal siya sa posisyon niya. Kaya mag-ingat po. At sana po marinig ako ni Sir Peter Cayetano. Tatagan niyo po ang inyong sarili. Pilitin niyo po magpakatatag kasi isang tao ang gusto kayong hindi makitang umupo. Paulit-ulit, yun ang sinasabi. Pero, iba-ibang hangarin. At ayaw nilang malaman ang katotohanan kasi may makakalkal po kayo. Isang katotohanan na magigimbal, oras na kayo umupo po, gigimbal sa buong sanlibutan. At magbibigay laya. Sa isang tao
Yan po, isang tao, magbibigay laya sa isang tao na ginawan, kaya nga po ginawan ng bulto-bultong problema sa pinansyal. Na ikatatagumpay ng pagkalkal din, sunod-sunod po yun, na mga anomalya sa ating gobyerno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 malalalim na anomalya ang makakalkal oras na ipagpatuloy o matuloy si Alan Peter Cayetano na maupo sa kanya ngayong kasalukuyang pagiging Pangulo ng Senado. Na maglilid sa utak, yan, utak po, ng korupsyon ng Pilipinas. So, maaring sa malalim na ito, doon magkaroon ng delikado talaga po ang buhay ni Alan Peter Cayetano. At mapatunayan, nakita nyo to, isang babaeng pilit na pinipiringan, isang babae na pilit na itinatali, ay makakalaya. Kasi katotohanan lang ang lalabas. Ito po lumabas po ito. Ibig sabihin nito, isang babae, kita nyo naman ini-interpret ko lang, isang babae ang pilit na hinaharangan, pilit na itinatali, pilit na inaalisan ng karapatan. Na dapat, ayun po, kaya may cap siya, ito yun. May cap siya, ibig sabihin ng cap, hawak niya ang katotohanan, kaya po blue siya. Again, ito'y nasa dugo ng politiko at politika, itong babaeng ito. And again, may blood siyang Muslim, so alam na natin, si Sara Duterte. Ang pilit na ilalapit, na unahin, na kaso, subalit magkakaroon po ng liwanag. Talagang maniwala po kayo sa hindi. Ang langit ay gagawa ng paraan. Ayan po. Ayan po yung mga gumagawa ng kwento, balakid. Ito naman po yung mga nakikisawsaw. Na sa halip na makiayos ay hindi, ay mabibigo. Naku, Diyos ko po, natatakot po ako dito. Bakit po? Tagabasa lang po ako ng tarot. Pero ang sabi po dito, lahat ng kanilang ginawang ebidensya ay nanggaling sa isang lalaki. Yan po yung lalaki. Ako'y tagabasa lang po na isusumitin nila. At ang lahat ng makikinig sa lalaking ito ay mapapahamak. Ayan. Paano nasabing mapapahamak? Nakita niyo po ba yun? A cup full of blood and poisonous. Yung pong green, poison. Yung pong isa ay red. Ito po ay isang malaking kasalanan na sasagutin, hindi po basta-basta sasagutin. Kung hindi ito po ay para bang bubulusok mula sa kung saan mang kapangyarihan na pinakamataas na kahit ang tao ay hindi mauunawaan. At itong taong ito na lalaki na nagbigay ng mga negatibong impormasyon na sobra-sobra, ayan sobra-sobra, kaya nga po sila tumibag, kaya nga po sila tumumba. Dahil ayon dito, interpreter ako po tumumba na siya kasi nga hindi na tama, may mali na. At itong mga taong nandito na nakatayo pa rin na sumusuporta dito, mapapahamak po.
kung sino man po itong lalaking ito na nagkakalat o kumukuha ng ebidensya at ifinifeed sa kanila, darating ang panahon, lahat ng makikinig dito sa lalaking ito ay mapapahamak. Kaya kung ako po, kung mahal nyo ang inyong political career, ayon po sa tarot pilitin yung wag dito maniwala or wag makinig. Pilitin yung magsiyasat kayo at damhin ninyo sa inyong puso ang katotohanan hanggat hindi pa po huli ang lahat. Alam niyo po kung bakit. Kasi nakataob nga. Nakita niyo po ito? Isang muling pagsibol ng pag-asa na magbibigay ng katotohanan at pagkapanalo sa laban ng isang idinidiin nitong lalaking ito. Maniwala po kayo sa akin, ako po'y tagabasa lamang po ng tarot. Hindi ko rin alam kung ano, bakit pumapasok, interpretasyon, puso sa puso po ang nagbubuklod sa akin sa tarot. Isa lang po ang sinasabi ng tarot. Mag-isip ang bawat tao, mag-isip ang bawat politiko. Kung makikinig dito sa taong ito, lalaki po ito na nagkakalat ng ebidensya at kumukuha ng ebidensya. Sapagkat may lason po ang kanyang ebidensya, may dugo, ibig sabihin noon darating ang panahon, kakastiguhin ito. Hindi, paniwalaan niyo po ang nabasa ko sa tarot, hindi lang ang langit ang kakastigo, pati ang buong bayan. At madadawit ang lahat ng maniniwala sa lalaking ito. Yun po. Bakit po napunta tayo doon? Kasi po, si Sir Peter Alan Cayetano ay isa sa mga nakatakda na talagang dapat umupo at pamunuan niya ang pagiging Senado, Pangulo ng Senado. Subalit talagang may kumukontra. At pag natuloy itong kontrang ito, lalo na pong magkakagulo. Di ko alam bakit ang pagkakagulong ito, ayan po. Yan po, hawak ang mundo, tapos may turban, tapos naghihintay lang ng hudyat. Tandaan nyo po, kahit pera po, kahit mali-malitang pera ay hindi makukontrol ang kaguluhang ito. Kaya sana lang, kung ako po sa nakita ko sa tarot, hayaan na lang natin ng taong bayan ang humiling at magkaisa-isa na lang po tayong alamin kung sino talaga ang anino ng kagipitan at paghihirap ng Pilipinas. Para po sa atin na rin po yung ikagiginhawa. Kasi po, magkakagulo talaga. Malaking kaguluhan sa Pilipinas. At pati mga investor lalayas. At sa huli, magiging kawawa ang taong bayan. Kaya yun po ang sabi ng tarot. But, sabi nga po sa inyo, ako po ay interpreter lang ng tarot, malay nyo po, may pag-asa. Naniniwala ako na ang langit, ang Panginoon ay laging may mata para tayo ay tingnan. Kasi ayon po dito, gumugulo lang. Hanggat hindi
nagbobotohan year 2028. Talagang paguguluhin lang nila ng paguguluhin. Pero may isang darating na magsasalita at maninindigan at bigla na lang maliliwanagan ang lahat ng kasinungalingan ay nakakapangilabot. Ang lahat ng kasinungalingan po ay mawawalan ng point of view, kundi lalabas po ang totoo. Parang kahit pa sino, kahit paano, ito'y galing na po sa taas. Kaya tayong mamamayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, manalangin tayo, at lagi nating tatandaan, may mas higit pa na makapangyarihan sa ating lahat. At ito'y nakatingin lang. So, tandaan nyo, God sent miracle every day. Ano man ang pinagdadaanan natin sa ating politika, sa ating kabuhayan, may isang malaking unos na lalaban. Unos po kasi kapangyarihan ito na galing sa taas na lalaban sa lahat ng mga tao na hindi gumagawa ng mabuti sa ating politika. Kaya, para po kay Sir Peter Cayetano, sana po, huwag kayong bumigay. Ipaglaban nyo po kung ano ang tama. Kasi nakita po rito na isa kayo sa napili upang maipaglaban ang Pilipinas sa mga taong tunay na gumagawa ng korupsyon sa ating bayan. Sana po huwag kayong sumuko. At mag-ingat po kayo sa inyong buhay kasi talagang delikado po. Pati na po ang pamilya nyo. At yun lang po. Maraming salamat po. Sana naman po ay lahat tayo ay mag-ingat at manalangin para sa katahimikan ng kaguluhan at makuha sana natin lahat ang pagbangon. Babay po.